Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 2, Weeks 1 hanggang 2. Pagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan. Narinig mo na ba ang linya sa isang awit na walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang? Naniniwala ka ba rito? Masarap mamuhay na marami kang kaibigan o kakilala na maituturing mo na kapwa. Sa araling ito, inaasahang ikaw ay makapagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa mga kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, bagong nakilala o taga-ibang lugar. Pagmasdan ang mga bata sa larawan sa ibaba. Sila ba ay magigiliw at palakaibigan? Tingnan ang mga bata sa larawan. Sila ba ay magigiliw at palakaibigan? Tama, sila ay nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan. Katambal ng pagiging magiliwin at palakaibigan ang pagkakaroon ng tiwala sa kapwa. Mahalaga ito upang maging maayos at mabuti ang samahan ninyo sa isa't isa kung taglay ninyo ang mga katangiang ito. Magiliw ka ba sa lahat lalo na sa kapwa mo bata? Palakaibigan ka ba? Meron ka bang maraming kaibigan? Maayos at mabuti ba ang samahan ninyong magkakaibigan o magkakalaro? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang mga magagandang asal na ipinapakita sa mga larawan. Buuin ang mga salita sa ibaba nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga larawan. At narito naman ang salitang ating bubuuin. Ang tamang sagot para dito ay pagiging magiliwin at palakaibigan. Ang mga larawan ay tumutukoy sa pagiging magiliwin at palakaibigan sa kapwa. Ang pagiging magiliw o magiliwin ay maraming mukha o kahulugan. Ito ay maaaring tumutukoy sa pagiging mabait sa kapwa, mapagbigay kaninuman, kaaya-aya ang pag-uugali, palakaibigan, o di kaya ay maayos makitungo. Madalas ginagamit ito upang ilarawan kung paano tayo makitungo sa iba. Tayo ay madalas makisalamuha sa ibang tao o sa ating kapwa. Sino-sino ba ang bumubuo sa salitang kapwa? Sino ang aking kapwa? Ang mga ito ay kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, bagong nakilala, taga-ibang lugar at panauhin o bisita. Ngayon naman ay basahin natin ang kwentong pinamagatang Ang Bago Naming Kapitbahay. Biyernes ng hapon, habang masayang naglalaro sina Cardo, Bugoy, Denise, Elsa at Melissa sa harap ng kanilang bahay, ay may dumating na malaking truck. Namangha sila sapagkat
Nang buksan ng truck ay may mga lamang kagamitan at kasangkapan sa bahay. Maya-maya, bumaba ang isang mag-anak. Akay ang isang batang babae na halos kasing edad nila. May bitbit itong laruan, ngunit tila malungkot. Sila ang mag-anak na Reyes. Sila ang bagong lipat sa lugar ni Cardo. Lumipat sila ng tirahan mula Batangas dahil naapektuhan ang kanilang kabuhayan mula nang sumabog ang Bulkang Taal. Kinabukasan, naglarong muli ang magkakaibigan. Masayang-masaya sila at nagtatawanan. Napansin ni Elsa na may nagtatago at sumisilip sa likuran ng bakod. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na puntahan nila para makipagkilala at makipagkaibigan. Niyaya nila itong makipaglaro. Dahil sa pagiging magiliw sa panauhin at pagiging palakaibigan ng magkakaibigan, ay madali nilang nakapalagayan ng loob si Faye. Simula noon, ang batang si Faye ay naging isang batang masayahin. At doon nagtatapos ang ating kwento. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan batay sa kwento. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, sino ang batang nakilala at naging kaibigan nina Elsa at ng kanyang mga kaibigan? A. Cardo, B. Denise, C. Faye, D. Bugoy. Ang tamang sagot ay letter C. Faye. Ikalawang bilang, ano ang dahilan kung bakit malungkot si Faye? A. Ito ay dahil siya ay may sakit. B. Ito ay dahil ayaw niya ang lugar. C. Ito ay dahil wala siyang kaibigan. At D. Ito ay dahil malayo ang kanyang paaralan. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay dahil wala siyang kaibigan. Ikatlong bilang, ano ang ugali na ipinakita ni Cardo kay Faye nang siya ay kanilang nilapitan? A. Pagiging masunurin. B. Pagiging mapagbigay. C. Pagiging masipag. At D. Pagiging palakaibigan. Ang tamang sagot ay letter D. Pagiging palakaibigan. Ika-4 na bilang, tama ba na makipagkaibigan sa mga batang bagong lipat? A. Opo, para hindi sila malungkot. B. Hindi po, hindi ko sila kilala. C. Siguro po. At D. Hindi ko po alam. Ang tamang sagot ay letter A. Opo, para hindi sila malungkot. Ika-5 bilang, tutularan mo ba ang ginawang pakikipagkaibigan nina Elsa kay Faye? A. Opo, upang magkaroon ng bagong kaibigan.
B. Opo upang makahiram ng mga laruan. C. Hindi po dahil may cellphone ako. D. Hindi po dahil ayaw ko ng kaibigang malungkutin. Ang tamang sagot, letter A, opo, magkaroon ng bagong kaibigan. Ikaw, tutularan mo ba ang ipinakitang kagandahang asal tulad ng magkakaibigan sa kwento? Sa pagkakataong ito, tiyak na naging mas malawak na ang iyong kaalaman kung paano mo higit na maipakikita ang pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa iyong kapwa tulad ng kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, mga bagong nakilala o taga-ibang lugar. Naging maliwanag ba sa iyo ang kahalagahan ng pagiging magiliw o palakaibigan sa kapwa ng may pagtitiwala? Kung oo ang iyong sagot, magaling! Ngayon naman ay pagkakataon mo na upang ipakita ang kakayahang ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain. Handa ka na ba? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Masdang mabuti ang mga larawan. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan. Piliin sa kahon ang letra ng uri ng kapwa na tumutukoy sa larawan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang pagpipiliang sagot. A. Kapitbahay. B. Bagong kakilala. C. Guro. D. Kamag-aral. E. Taga-ibang lugar. At F. Panauhin o bisita. Narito naman ang unang larawan. Anong uri ng kapwa ang ipinapakita sa larawan? Ang tamang sagot ay letter F, panauhin o bisita. Sa ikalawang larawan, ano ang uri ng kapwa ang tinutukoy nito? Ang tamang sagot ay letter E, taga-ibang lugar. Sa ikatlong bilang naman, anong uri ng kapwa ang tinutukoy nito? Ang tamang sagot, letter B, bagong kakilala. Sa ikaapat na bilang, anong uri ng kapwa ang tinutukoy nito? Ang tamang sagot, letter A, kapitbahay. At sa panghuling bilang, anong uri ng kapwa ang tinutukoy nito? Ang tamang sagot, letter D, kamag-aral. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang bawat sitwasyon at kopyahin sa sagutang papel ang buong gawain sa ibaba. Kulayan ng pula ang hugis bilog kung ang gawain ay nagpapakita ng pagiging magiliw at pagkapalakaibigan. Kulay berde naman ang ikulay kung hindi.
Sa unang bilang, malugod kong binati ang bisita ng aking ina at agad pinatuloy sa aming tahanan. Ang tamang sagot para dito ay kulay pula, dahil ito ay nagpapakita ng pagiging magiliw. Sa ikalawang bilang, magalang kong itinuro sa mamang nagtatanong kung saan matatagpuan ang simbahan. Ang tamang sagot, kulay pula. Sa ikatlong bilang, lagi kong binabati ang aking mga kapitbahay tuwing umaga. Ang tamang sagot, kulay pula, dahil ito ay nagpapakita ng pagiging magiliw. Ikaapat na bilang, madalas kong bisitahin ang aking mga kamag-anak tuwing may pagkakataon upang sila ay kumustahin. Ang tamang sagot ay kulay pula, dahil ito ay nagpapakita ng pagiging magiliw. Sa ikalimang bilang, hindi ko pinapansin ang bagong lipat naming kapitbahay. Ang tamang sagot ay kulay berde, dahil hindi ito nagpapakita ng pagiging magiliw. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga gawain. Una, binabati ko ang aking guro at kamag-aral sa tuwing nasasalubong ko sila. Pangalawa, magalang kong binabati ang aming panauhin o bisita. Pangatlo, isinaalang-alang ko ang wastong pakikitungo at paggalang sa tuwing nagpupunta ako sa ibang lugar. Ikaapat, madalas kong kinakumusta ang aking mga pinsan, tito at tita. At panglima, magiliw akong nakikipagkaibigan sa mga bagong kakilala. Ito ay iyong i-check kung gaano mo ito kadalas gawin. Ito ba ay madalas, minsan, o hindi? Batay sa isinagawang pagsasagot sa checklist, ano ang iyong gagawin sa mga bagay na madalas mo nang gawin? Minsan mo lamang gawin at hindi mo ginagawa. Isusulat mo ang iyong pangalan at ikaw ay mangangako. Ako, si Shania, ay sisikapin sa abot ng aking makakaya na maging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa aking kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Tukuyin ang mga katangian na nagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan. Sulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, dumating ang iyong kamag-anak galing probinsya. Mamamalagi sila ng ilang araw sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko sila papansinin. B. Batiin sila ng maayos at patuloyin. C. Magkunwaring masaya ako sa pagdating nila. At D.
Ipapakita ko na hindi ako masaya sa pagdating nila. Ang tamang sagot, letter B, batiin sila ng maayos at patuloyin. Ikalawang bilang, may bago kayong kamag-aral. Galing siya sa malayong bayan. Madalas siya ay malungkot sapagkat wala pa siyang kakilala. Ano ang dapat mong gawin? A. Hayaan na lamang siya. B. Batiin at kaibiganin siya. C. Huwag siyang pansinin. At letter D. Sabihan na huwag na lamang siyang pumasok. Ang tamang sagot ay letter B, batiin at kaibiganin siya. Ikatlong bilang, pauwi na si Erwin nang may nakasalubong siyang taga-ibang bayan na nagtatanong. Paano niya ito pakikitunguhan? A. Huwag itong kausapin. B. Kausapin ng may pagyayabang. C. Umiling lamang kapag kinakausap. At D. Magiliw na kausapin ng may paggalang. Ang tamang sagot ay letter D. Magiliw na kausapin ng may paggalang. Ikaapat na bilang, kapitbahay ninyo ang mag-anak na Cruz. Madalas silang kapusin sa budget. Ano ang maaari mong gawin? A. Kausapin ang mga magulang mo na tulungan sila. B. Ikwento at pag-usapan ninyong magkakaibigan. C. Pagtawanan sila. At D. Kutsain sila. Ang tamang sagot ay letter A, kausapin ang mga magulang mo na tulungan sila. Ikalimang bilang, napansin mo ang isang matanda na nahihirapang tumawid sa kalsada. Ano ang gagawin mo? A. Panuorin lamang kung paano makakatawid ang matanda. B. Magiliw na tulungang tumawid ang matanda. At C. Sigawan ang matanda at takutin ito. At letter D. Pagtawanan ang matanda. Ang tamang sagot, letter B. Magiliw na tulungang tumawid ang matanda. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng pagkamagiliwin at pagiging palakaibigan. At mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, Luis, lumayas ka nga dyan. Kalawang bilang, magandang umaga mga kaibigan. Ikatlong bilang, magandang araw din po. Tuloy po kayo. Ikaapat na bilang, natutuwa ako sa inyong pagdating, Tia Elaine. At sa panglimang bilang, narito ang sobra kong pagkain, Philip. Kunin mo. Narito naman ang mga tamang sagot. Mali sa unang bilang, tama sa ikalawang bilang, tama sa ikatlong bilang, tama naman sa ikaapat na bilang, at sa panglimang bilang ay tama.
Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sa gabay ng iyong magulang, gumuhit ng isang larawan o comic strip na magpapaliwanag sa hashtag na nakasulat sa ibaba. Pumili lamang ng isa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga pagpipilian na hashtag, hashtag magiliwin, hashtag palakaibigan, at hashtag tiwala sa'yo. Narito naman ang halimbawang sagot. Ito ay hashtag palakaibigan. At para sa ating paglalapat, buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga pagpipiliang sagot, pagka magiliwin, mabait, mabuting, at batang. Narito ang talata na ating bubuuin. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Ngayon naman ay basahin natin ito ng buo. Ang pagiging pagkamagiliwin sa kapwa, mapagbigay kanino man, pagkakaroon ng mabuting pag-uugali, at pagkakaroon ng maayos na pakikitungo sa lahat ng oras ay inaasahan sa isang batang katulad mo. Hanggang sa muli mga bata,